mensahe. Murag kaatrason ng punta ni nga kanina mensahe kay basin Lord og i-take this sa matawan ba nga personal kayo. Kabalo ba jud ka nga nahigugma pud na nila di ko gusto namang layas na sila tungod sa akong giwali. Kaya pinangga na sila sa mga pastor nya ako'y mahinungdan. Murag man ta mga pastor kana pwede ikaw rin mo kaya ikaw may angayan pero mo may gipadala sa Ginoo. So wala isog mahimong Nathan. Pero sige lang, mo may gisugo. So ingon si Nathan dito kanang Senyora Rek. Nay dato kayo ba? Daghan kayo siya mga mananak, daghan kayo siya mga karniro, pataan jud. Nya yang silingan sad naay gibuhi pod nga isa ra jud ka bo karniro. Kunya niabot ang panahon nga ang dato naay niabot niya nga bisita. Pero dili sa gusto nga mag-ihaw dito sa iyang mga hayop. Ang nahitabo iyang gikuha tong karniro sa pobre, mo iyang giluto, gipakaon sa bisita. So, rabing sukuan ni David, nakadungog siya na, nagtuo siya ba nga, tinuod yun na kapangitabo, nang naa siyang gingharian ba? Anak siya nga, mingon ko, inside sa verse 5, and David's anger was greatly kindled against the man, and he said to Nathan, as the Lord liveth, ingon ang Diyos buhi, anong tawahan na? Sa siguro, mamatay. Patyon yun na siya. Wala batasan. No, daghan kayo siya kuan, daghan kayo siya karniro, nasa kwarta niya. Anong kadto pa mang yung sa kubre? Ihang kuhaon. Patyon na siya, unya mupuli siya or ihan ng balusan o upat ka buok, upat ka pilo. So kay isang na gikuha, so imuon to niyang upat. Pero dili man kay nabukat yung punishment sa dato ng balusan na nimo upat ka pilo, di ba? Bisan pag napuon ka pilo. Pero kanang patyon, kanang bukat dyan na. Bukat dyan na. Siguro sa pobre, kung mga wat, niya pamalusun ka upat ka pilo, kanang mura bukat yun ang punishment para sa pobre. Pero para sa dato, easy lang kayo na. So na siya, dapat yun, mamatay na siya. Patyon yun na siya. Kinsam na. Ingon na yun si Nathan. Kasi ingon niya, thou art the man. Ikaw lang tawanan. Sakupay ka ba? Natawanan na sa advice kaya na mura katong giingon ni Pastor Gelson atong kanang sa ilang missions conference sa El Rio na daw girip na sa bayay sa una. So dito man sila gipatay pa yun daw to. Nya dito sila padang girescue dito sa suba gikuha. So tan-aw daw sila. Nya katong isa daw ka tawo ingon nga pagkaway batasan sa naghimo ana. Wa jud kaluoy. Gipatay pa, girip pa nya gipatay. Ya, pagabot sa investigasyon, siya ang suspect. Siya ang suspect og na-priso jud guilty. Murag ingana ang hitabo kan David. Maayo jud na tawana patyon. Pero pag ingon ni Nathan nga, ikaw muna. Skip kay na eh. Pero pwede daghan jud kayo, pwede nimong himuon nga reaction ra. Kung ikaw sa kahimtang ni David ba? Kabalo de ka ha? Karon lang ka. Kabalo de ka. Kisa pa may lain na kabaloan ni Nathan. Pwede ka man na ba? Kuhanda man. Ako raw ang Ginoo, kay giingnan ko sa Ginoo. Then, aside sa mo ha, napakay nasultian lain, wala. Wala na. Sige, wala de ha? Guard! Patyan ni si Nathan. Pwede dyan na himuon. Kaya kung imo sakton ka na nga sala, gitago mo gina ni David. Pila ka bulan. Wala may gingon diri nga pila ka bulan no, ako ra ning bana-bana sumala sa kang gitun-an. Mga siguro na ano na siya sa almost a year. Kay sa unahan ana, kung imo sakton, ingon siya diri sa verse 14, verse 14, sa diri howbeit, because by this deed thou hast given great occasion to the enemies of the Lord to blaspheme. That child also that is born unto thee shall surely die. So ang kanadang bata nga nahimugso sa siguro siya mamatay. Then sa unahan ana nga mga verse gangyo siya nga ang bata dili mamatay. Pasabot nga nanay bata. Ano sa man ang sa bata? Hindi ba 9 months? Adisir na mahimugso. Kunya kanus siya nang sugod ato yang sala wala pa man to ni buros. Di ba? Nanapaw siya, nahantod nga ni Buros, nahantod nga nanganak, adisir pa, gibadlong ni Nathan.
Dugay na nga tago-tago, gusto gyud tanan niya nga dili na mabutyag. Nakuha niyo ang point nga pwede gyud ang tanan na niya itago ra gyud gyapon, patyon niya sinitan. So magtawag na po ng Ginoo laing prophet, yun sa may mga prophet na kaidadan niya. So magtawag na po, ikaw na po dito ingana biya kalisod kung suguon punta. Di ba ingana biya kalisod ang mahimong messenger sa Ginoo, daghan kayo Kristohano ang kalaban pastor. Kaya naman, mabadlong sila. So, ang ako na yung title karon kay Behind the Scene. So, muna ito ang mensahe karon. Dili scene nga katong SCENE. Diba scene katong murag pamatanaw ka sa salida na behind the scene na. O, kaning nga scene ako kay sa sala. So, ang luyo sa sala. Kung sina Pero mauna yung nahitabo nga nung naani nga istorya. Tungod kay mo na gihimo ni David. So, sa dihang gikumpronta na sa ninitan, mula sa katingog. Yaningon man din sinitan nga, Thou art the man, thus saith the Lord God of Israel, I anoint thee king over Israel, and deliver thee out of the hand of Saul. Nya, gihatag na ako ang balay sa imuhang master, mo si Saul, ang iyahang mga asawa, gitagaan ta ka og mga tao, ang tibok Israel, ang gihatag sa imuha, ang Juda, ang gihatag sa imuha, nahimo ka nilang hari. O kung unsa pa man ng mga butang nga imuhang gitangayo, ako nang gihatag sa imuha. Ana ang Ginoo ba? Pero musugot tayo sa dili no ang tao, dili jud na makontinto. Ingon jud siya gihatag na nako such and such things have I given unto thee. Pwede na ko na ihatag tanan. Daghan na kayo sa kasawa pero dili jud makontinto. Kaya ang tao jud dili jud na siya makontinto. Kinsa kahay tao nga nanubra ang kwarta. No, pero pwede gina nato katunan, ingon gyud ang Bible na be content of such things as ye have. Pwede gina makatunan sa Kristohano nga mahimong makontinto. So behind the scene. Sila sa sala. Ang kanang behind the scene kay kuan man na siya. Working or happening privately without being known or seen by the public. Una. So say kay pakita na nila no behind the scene kanang labi na salida ni Jackie Chan makatawa ka sa behind the scene na. Grabe ang iyang gipanghimo. So, ang gihimo po ni David, grabe. Pero gibutyag na sa Ginoo. Pinagi kangitan. Yung mga yung mga gihimo. Ginaw-naw yun siya. Pero ang nakalindot ba sa response ni David, ingon si David, and David said unto Nathan, I have sinned against the Lord. Verse 13. I have sinned against the Lord. Nakasala jud ko batok sa Ginoo. Molang yun din nakanindot yung David. Pariha man tama kasasala, pero dili yun ta parihat tubag. Kaya sama sa nga ba? Pariha tayo nyo musipyat, pero dili yun ta pariha kasing-kasing sama kang David nga, muangkon nga nasayo. Kaysa ko nang ginaingon nga, ang tao jud dili yun na muangkon nga nasayo. Kay anak, nataliadan ng iba. Ngayon ang Ginoo nga, likaon mo no? Ang babae mong good Lord. Likaon ka no? Ang bitin Lord. Ang bitin, kaya wala na siya ka pa sa manginlan. Wala. Mingon nga, anong napagod? Napagod mo na yung tinungat. Ang buhok kaya, gibungkagan mo na yung napaghubas. Di ba? Gibungkagan, napaghubas. Kung maparat, mingon na nga, gamay o kasin. Ano ka yun? Di yun tumangkon. Pero si David, kaya ginanggaan ko, nakasala ko at abangan sa Ginoo. So, musugot tayo sa dili, musipyat ng yuta, makasala ng yuta, amen? Pero nindot tayo kayo sa kinabuhing Kristohanon, ang angkon butang na nakasala ta. Kaya usahay ba ka ng mga butang ato ang dili gusto ba? Wala ta kabantay nga muna atong ginahimo, dito na ta padulong. Dili ta gusto ta nga, i-bless sa Ginoo, dili ta gusto nga atong luhon, pero wala ka kabalo nga, imang gihimo dahil mauna na padulungan. Kinsa may gusto, tunglo, gustong ginatanan ng panalangin. Pero wala ka kabantay, ang imang gihimo dito na kadulong. Murag si David, wala sa kabantay, nga siya na itong tawhana. Maro sa sinitan, wala po niya gilargo. Wala sa niya gilargo. Wow, kung naidiling sa Ginoo. Wala po niya gipitlok largo ba? Pag-ingon nga, ikaw na tawhana na. Nahan ko na sa si David. So, number 1. Okay, murag suko naman sila. Number 1. No, God never suffers children to lie on sin.
Ang Diyos dili gid siya di ay mosugot nga magpabilin ta nga maglunang sa kasalanan. Dili gid ay siya gusto nga itago-tago ra na nimo for 9 months or hangtod pila ka tuig, dili siya gusto na. Dili siya gusto nga ang Kristohanon magpabilin nga magpuyo sa sala. Ug lisod kayo mahimong nitan. Ano man, pwede ka kalabanon, pwede kayo. Pero, mao na, gisugo raman siya. Kung patyon ko, Lord, gisugo raman sa tunin mo. Kung patyon ko ni David, impossible ko. Hari yun, niya kabalo, yun ta nga, isigulayat yun, ipatay, sinitan pa ka. Isog kayo ni. Sometimes, yung anak bayang na ba yung Kristohanon, daghan kayo sa Kristohanon nga badlungon sa sala, hindi na mapakita. Nga naman. Kaya hadlok sila ingnon daw art naman. Ikaw ng tawanan. Yes, masayop ninyo ta. Kabalog yun ang ginawa na. Pero nindot kayo nga mohang punta. Nganong dili gusto ang Ginoo nga maglunang ta sa kasalanan, kaya Diyos walay kalipay sa mga tao nga motalikod sa iya. Ay, way na dool pa ka sa Ginoo nga naakaaning nga nga kinabuhi. Pila ka kagabi nga nagmahay si David ano iyang kahimtang. Gadli man si David, ningon ganay sa Lord, ibalik sa ako ang kalipay sa kaluwasan. Nga naman, sure yun ko, wala na si kalipayanin ng mga panahon. Di ka makonsensya na ng mga asawa, ang bana na, ipatay ni mo. Nabana, na mo lagi ng mga asawa, kay wala na si bana, pero ikaw may nagpapatay. Rapid, yan ang kasala at bangal sa Ginoo. Kasi dili makonsensya na. Wala, dyan kay kalipay kung makonsensya ka. Ingon ang Hebrews 10 verse 38, nga ang Diyos walay kalipay sa mga tao nga natalikod sa iya. Hebrews 10:38. So, dili gusto ang Ginoo nga maglunang ta, mapabiling ta sa kasalanan. Now the just shall live by faith, but if any man drew back, my soul shall have no pleasure in him. Wala dyan kalipay ang Ginoo sa mga tao nga natalikod sa iya. Tabla na nga, natalikod ka sa Ginoo kung naglunang ka sa kasalanan. Amen? Yung gitalikdan ang iyang mga sugo sa imuha. Part pa ba rin sugo sa Ginoo nga naglago na nimo na imong kagalingon na sundalo. Kaya para lang maangko nimo ang iyang asawa. Usay dili ta kabantay sa wayfaring man na mga tao nga lumalabay ba. Nga imo dahil pangibog, kung mulabay na siya, wala na. Pero tungod kay gitagaan man imong okasyon, gitagaan mo sa kahigayunan ba? Di ba mo nagigamit ni Juan? Dili man to mo stay dra kay wayfaring raman to, lumalabay raman to. Ang pagbati ni David, lumalabay raman to, ato ra higayon na ibog siya ba? So wala na unta nato niya gipanuntan. Mawala raman to siya. Nya say na daghan kay sa kasawa na pwede ka pilian. Wala lang sa kabantay. Nga naman, usay lagi nga na. Dili ta kabalo makontinto sa mga butang nga gihatag sa Ginoo sa atua. Wala na ta kabantay di ay nga nagpalayo na ta hinay-hinay sa Ginoo. Ang Diyos dili gyud sa gusto nga maglunang ta sa kasalanan. So kung kabalo ka naa sa imong pamilya o unsa man diha, unsa man imong baton? Magpakabatsiba ka, magpaka-David ka o magpaka-Nathan ka. Imo ra bang uyunan? Or imuhang badlungon, imo silang giyahan. Wala man na niya na sinitan dala aron pakaulawan na si David. Yan naman sikreto nga na gianha. Dili man gusto ang Ginoo nga pakaulawan ka. Ang gusto niya ba nga ibutya imo sala nga nasayop ka, pailhon ka nga nasayop ka. Unya imo tala nang angkunon nga nasayop ka. I have sinned. Kana ba? Unsa may gusto sa Ginoo sa diyang ipangita niya sila Adan ug Eva. Gusto niya nga moangkon nga nangaon jud sila, kabalo man Ginoo ni kaon sila. Pero kay di man gyud. Dili nga na si David. O dili nga na yang kinaiya. Nato ko naman pa mga Kristohanon nga dili nga na bukat jud kayo. Sakit kayo ang pulong sa Ginoo kung maigo ka, inon ka nga dawat naman. O ikaw nang tawhana. Mana maglagot jud ko nakawatan, nya moingon nakawatan biya ka. O ikaw biya na. Di ba? Okay, lang may nakadungog no. O katong giingon nila nga mag-cast out daw devil nya. Ningon man ang nayawaan niya.
Isumbong no na pa. Or istorya no na ko ang inyong mga sala. Nahadlok sila. Hadlok sila mabutyag ang sala ba? Kabalo jud ko. Tinuod jud na hadlok kita mabutyag ang atong mga sala. Pero ayaw kalimot na wala gyud sala nga o wala gyud aso na makumkum. Sugot sa dili. Ang ama sala nga ato ang kitag-taguan karon kung naaman ibutyag gyud sa Ginoo maabot ang panahon. Kay ngano? Kay dili sa gusto nga maglunang ta sa kasalanan. So kung dili na ikaw, naalang kay nabuluan, unsa man imong himuon? Mo compromise or sama sa gihimo ni Nathan nga mobarog na musulti gyud whether maganahan mo sila sa imo or dili. Pero kay mao man sunay tinuod, ug mao man gyud punay insakto. Nindot kayo nga imo nang himuon, amen. Kaya wala jud kalipay ang Ginoo sa tao nga naglunang sa kasalanan. Pero alagad man na niya, di man siya gusto nga iyar na pasagdan. So, muna, ihagi pabadlong ang Nathan. Then, God wants us to be holy. Ingon ang 1 Peter 1 verse 14 to 16. Ngano ang Ginoo dili siya gusto nga iyang mga anak maglunang sa kasalanan. Ingon ang 1 Peter 1 verse 14. Insadra, as obedient children, not fashioning yourselves according to the former lusts in your ignorance. Verse 15. But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. So ingon nga ang nagtawag nato daw balaan, magbalaan daw ta sa tanang matang sa ato ang pagkinabuhi. Yung verse 16. Unahan, because it is written, be holy for I am holy. Nganong dili siya gusto nga maglunang ka sa kasalanan? Kay gusto sa Ginoo nga magkinabuhi tang balaan. Unsa man ang pagkinabuhing balaan? Living a life in accordance with God's will and standards, characterized by purity, righteousness, and devotion. Kanang kinabuhi nga sumala sa kabubuton sa Ginoo ug sa iyahag yung basihanan. Mapakita ta ba o purity, pahimong putli ug tarong. Mao nay magkinabuhing balaan. Tarong pa dayon ang kinabuhi ni David ani nga kahimtang. Yang ang iyang asawa sa iyang sundalo. Although biyuda naman kay gipatay mo yung bana. Mao gyud na akong sayop diya. Wala kita na sayop mga asawa sa biyuda. Ay wala may sala diya. Pero sala nagyapon kay daghan naman siya kasawa daan. Pero ang punto mo gud kay nabiyuda man kay gipatay mo yung bana. Mo na kasukan sa Ginoo. Ingon baya gyud ang Bible diri ana. Sa verse 9, wherefore hast thou despised the commandment of the Lord to do evil in his sight? Thou hast killed Uriah the Hittite with a sword, and hast taken his wife. O mo na'y ikasukan sa Ginoo, gipatay niya si Uriah. Dili man siya ang nagpatay gyud, literal nga siya gyud ang nipatay, pero siya gyud utok nanong napatay ito. Kaya hamang ipadala nito para mamatay niya. Wala gipadadaan og kwan. Siyempre gira ko na, nga dili nimo padadaan og reinforce. Ya kabalo ka nga daghan kay kalaban niya sumamatay gyud na padulong. Ya iharang gipasagdan siya gyud ang nagpatay, dili mo gyud na matago sa Ginoo. Ang mga sayop na to nga gimo bisan pag atubangan sa tao insakto kayo sa Ginoo wala gyud na tanan. Ibutyag gyud na diya mabuta panahon dira bata gusto mabutyag ang ato ang sayop nga mga binuhatan. Di ba? Kaya naman ulaw kayo na ulaw jud kay mabutyag ang ato ang mga sayop nga binuhatan. Pero kung ato na ipadayon, makita gyud ang behind the scene. Ipakita gyud sa Ginoo ang behind the scene. Ipadayag gyud na sa Ginoo someday kung dili ta mo patuo. Dili man galing sinitan niya ang gamiton. Pero naagi somebody nga gamiton para pagpadayag ana. Para ipaangkon sa ato ang nasayop gyud ta, ipakita sa ato ang nasayop gyud ta. Ang pinaka-the best no, kay mo pabilin ra diha sa Ginoo. Unsay unahan ani? Ang unahan ani sa diha nilakaw si Nathan. Ingon sa verse 16. Sa verse 16 makita nato diha kung unsay gihimo ni David. David therefore besought God. Si David naghangyo sa Ginoo. Kaya naman ang iyang rason
Kinsay nakabalo kung ang Ginoo maluoy. Bitaw. Kung dili na idayon di ay. Amen? Ayaw talikod. Pero mo lagi subo kayo na ang mga kastuhanon sa diha mabadlong sila ba? Instead nga mo padayon, mo talikod Ginoo. Dili na sila ganahan makakita sa naong ninitan. Dili na sila ganahan makadungog sa pulong sa Ginoo nga thou art the man. Pero si David, iyahan ang ikaundanan. Wala siya ni palayo sa Ginoo. Mao nay pinakanindot dahil nga itong himuon. Kung naglunan ka sa kasalanan, naanata karon sa pagpakasala, padayon na yung yapon. Kung ayaw yung palayo. Kaya naman, kung palayo ta, asan ta padulong? Kung gipatay niya si Nathan, hindi siya gusto nga mabutya, di rin siya mahitabo sunod. Ningon mong gani si Nathan sa verse 13, and David said unto Nathan, I have sinned against the Lord. And Nathan said unto David, the Lord also hath put away thy sin. Thou shalt not die. Maayo sa Ginoo eh. Di ba? Dili nakapatyon sa Ginoo. Ikuha na niya ang mga sala. So kung gipatay na si Nathan, bisik na kayo na sa patyon sa Ginoo. Kung mapalayo ta, asa ta padulong? Kung sa'y unahan mo, then unsa may rason nga mo palayo ang Kristohanon sa diha mabadlong siya. Unsa may ginaana? Ano man dili siya gusto mabadlong, garbo man jud gyapon na. Dili ta gusto maangkon ba nga nasayop ta. Dili ta gusto sultian nga mo dai insakto. Dili nga na si David. Pero bukat ba gyud kung kita sa iyang kahimtang nga naapagyud kung tanak jud kay mahimo ba? Ba? Kung sa kahimtang ni David, siguro kung sa ato ang panahon karon, hiposilitan. Dili gyud tingali na may ngana siya mo react og sa may ngana ba? Nga ni nagpalakiluoy sa Ginoo. Nagud siya makaya hari gud. Dili gyud ngana yang himuon, pero tungod kay godly na si David na pagkatao. Si David nihangyo sa Ginoo. Padayon ni gyud ta, amen? Padayon ni gyud ta, musipyat ni gyud ta, makasala ni gyud ta, pero nindot kaayo nga sa panahon nga makasala ka, kabalo ka maangkon nga nasayop ka. Nya, ayaw palayo sa Ginoo, padayon ni gyud yapon, nakaagi man kuana pod. Kanang sakit kay pamalandungon ng wali ba? Nga moto gyud imong luha. Kay sakit gyud kayo siya. Pero sadyang mupadayon na yun ka, mahimo na yun ng right sa unahan. Kaya ang Ginoo kabalo, yun na mahimog mga pamaagi aron mahimo ng insakto. Sayop man ang sinugdan ani nila. Pero tanawa ang unahan ani, sadyang napadayon si David, wala ba gibless ang kaminyo ni David o ni Bathsheba? Gibless. Gibless yun sila sa Ginoo. Kaya ngano, naay Solomon nga nahimugso. Kang gikan kang David o kang Bathsheba nga nahimong hari. Unya ayaw kalimot nga gikan anak kang Solomon hangtod sa panahon ni Jesus Christ diha na nagikan. So kung walay Bathsheba nga iyang gikabit, walay Jesus Christ yung tanang nga mahimugso gikan nga Mary. Dili kasabot nga tungod kay dili maayo ang atong gisugdan, dili na ta i-bless sa Ginoo. Pwede gyud gyapon ta i-bless kung mupabilin na gyud ta sa Ginoo in spite anang tanan ba. Lami kay paminaw ng mensahe, di ba? Sakit, bugat. Pero kung dili lang jud ka mo sukol, mo paubos ra jud ka, nya mo padayon. I-bless ra jud ta sa Ginoo. Amen? Sure jud ko ana. Kaso lang yun, subo kayo nga pamalandungon nga daghan kayo sa Kristohanon nga dili nga na ang ilang respond. Instead nga mo paubos, makita nimo ba nga murag ni sukol hinuon. Instead nga mo padaol, ni palayo hinuon. Kabalo gyud ta kung sa linugdanan ang tanan gud, kabalo mo ta. Munang ikaw pa lang nga ikaw nga namalandong mabalakan jud ta, maguol. Ang pastor nga nakakita di na jud na siya malipay kay kabalo gyud siya kung unsay kuhanan ng tanan. Si pastor wala man nakagi backslide. Dili gyud na siya maka siguro ambot nang gumabati na niya pero dili gyud tingali. Ako nakaagi man ko palayo sa Ginoo, kabalo gyud ko kung unsay kinabuhi nga malayo sa Ginoo. O makarelate gyud ang kadaghanan sa ato. Kabalo gyud ta unsay kinabuhi nga malayo sa Ginoo.
Kabalo ka nga naagi missing sa imong kinabuhi, naagi kulang. Right. Nga maulaw ka, moduol sa Ginoo kay kabalo ka sa imong gihimo, masayop na gini siya atubangan. Muna, kung di jud nato kanon na ato ang garbo bitaw, kung dili nimo kalimtan nga hari ka, kung dili mo kalimtan nga nakay mahimo, di jud ka kabalo moingon nga nasayop jud ko. Di gyud na nimo malitok nga nasayop jud ko. Kung si David iyang ginumduman ba nga hari siya, pwede siya makahimo sa tanang butang pero dili man nga wala man nang matter diha. Nang matter man sa tuwang relasyon sa Ginoo, kabalo gyud ta mo paubos ba? Diha gyud ta i-bless sa Ginoo. Amen. So padayon lang yun tayo. Ingon ang 1 John verse 1. 1 John chapter 1 verse 8. Mao ni ang gusto sa Ginoo sa Kristohanon. Humantang ginawa sa Ginoo, wala siya na-expect na dili na ka masayong ay. If we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Ingon ang 9. Kung maingon na ta nga wala tay sala, giilad na nato itong kaugalingon, wala sa ito ang tinuod, wala sa ito ang or hindi sakto. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Pero kung imo daw isugid ang imong mga sala, ang Diyos daw faithful na mupasaylo ni ana o muhinlo sa imuha gikan sa imong tanan nga pagdili matarong. Tanawa, kung sinahitabo sa 13, ingon si David, I have sinned against the Lord. Kung sa ingon, the Lord also hath put away thy sin. Sa diyang niangkon si David nga nakasala ko batok sa Ginoo, ingon si Nathan, imuhang sala gipaphana sa Ginoo. Amen. So kung wala ka niangkon, Way pa pa. naaba di ay forgive nga mahitabo. Wala. Ug mao na nahitabo sa mga Kristohanon karon. Na ambot nga nung lisod kaya na nila ang kunon nga nasiyop sila ba? Eh, pagsukol mo na kung badlungon ka, di na noon ka mo, di na ka magpakita, pastor, ambot lang. Kung pagsukol, bitawag ninyo na. Pero siguro, basin na or basin maulaw lang, dili man na angay ikaulaw, kaya naman, pariha man tatanan. Pariha man tatanan mo nang dili jud ta angayan mag-condemn kung makakita ta Kristohanon nga nasayop. Kaya basig maabot ang panahon nga pariha pud gana niya. Huwag more than pa imong mahimo sa iyang nahimo. Kaya wala ba na nagmatter sa kaalam. Kaya kung si David, pila na kabag ang asawa, dili kay ko sure, mga 7 or 5. Pero si Solomon nga nagsunod, 1,000 lang ito ya. So wala dyan na sa kaalam, nagmatter. Kaya kung mo na, kung dili dyan lagi makontento ang tao, dili na makontento, mabot na lang 1,000 kabok. Dili gyud sa makontento kung dili gyud niya katunan nga makontento, wala gyud. The best way is to continue in serving God. Kana ka gyud. Padayon na gyud gihapon ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Bahala na kung sa ilang isulti, bahala nang sakit kayo ang pulong paminahon. Padayon lang. Kaysa unahan na himuon na gyapon ang hapsay sa Ginoo tanan. O i-bless ra gyud gyapon ka. Pero kung mapalayo ka, asa ka padulong? Kung si David nisukol sa Ginoo sama sa uban ng mga hari diya, sa kay may tabo. Di na siya maabtan tingali tigulang no. Kaya ingon gud siya nga kanatawan na sa siguro patyo na. Pag ingon ni Nata, ikaw na. So patyo na din sa Ginoo. Wala. Ikaduha, okay pa mo? Suko naman tingali mo sa kuha. Nagwalir ko ha. Ora jud ni gipadala sa Ginoo. Makana like Lord, basig itik ni nila Lord ba personal kayo ang akong wali. Kabalo kaya jud ka nga. Pangayo kang ginisay mo ha. Wala jud gyud mahiman eh, parehara gyud kong nitan Lord. Ako lang gidasigda sa iyo kagalingon, parehara gyud ko ani nitan Lord. Gisugo na ipabadlong sa David, lisod man po kay talikdan, ikaw man ang sugo. So bahala na, kalabanon ko nila or dili, musumbong na sila ni pastor. Basta kay dili ni personal, kaya wala ta mo panganli. So ang mensahe diri ambot lang sa ubang preacher, pero sa ako agyo. Ay na, gikan gyud sa Ginoo, ginapangayo gyud na namo nga Lord. Unsay akong dadon nga mensahe para sa mga katawan. Ang ako ra prayer no, nga Lord, tagay ko mensahe nga mahimong haom sa among mga gikinahanglan. Kanang sibo ba sa kung unsa nga to ang need?
Nya kung mao ni gihatag, ay nandiyo kalain kung magisgot ta behind the scene. Amen. Number 2. Number 1, isa kanito, ang Diyos dili siya gusto nga maglunang ta sa kasalanan. Mo nang gibadlong niya si David. Number 2, he put away the wages but not the consequences of it. So ang luyo sa sala ba? Yes, gikuha niya ang bayad sa sala ng mga kamatayon, di ba? Ingon sa verse 13, and David said unto Nathan, I have sinned against the Lord. And Nathan said unto David, the Lord also hath put away thy sin. Thou shalt not die. Ingon ang Romans 6:23 nga, for the wages of sin is Death. death, but the gift of God is eternal life. Ang Diyos, gikuha niya ang bayad sa sala ng mga kamatayon, pero ayaw kalimot nga ang consequences behind the sin, wala niya kuha. So, kung nasipya ta, nawata yun, yun na yun na consequences. Di ba? Iyon sa ibabawan eh. Now therefore, verse 10, the sword shall never depart from thine house. Dili lagi ka mapatay, pero gubot sa kayo mo ang balay. Because thou hast despised me, and hast taken the wife of Uriah the Hittite. So, dabi ang punishment ni David. So, kung mahisgot ang consequences niya, una, sa ikaw mismo nga nakasala, mag-suffer yun ka consequences. Ikuha na sa Ginoo, ipasaylo na kanya, hindi na kanya patyon, tagaan kanya chance. Pero naagyo yung mga consequences sa atong mga binuhatan. So, sa una, kaning mga nasayo, si Bathsheba, ipatay ang iyang bana. Wala ba ito namatay, sadyang wala pa siya nakapanakaw ang David. Di ba? Sadyang liburo siya, dito naman na ito ipatay ang bana. Malipay ka, kuhaan kang bana. O mo na consequences sa iyang sala. O, ipatyan siya sa Ginoo anak. Malipay ka, kuhaan kang anak. Di ba, dili? Mo na consequences sa sala nila. So, ang consequences maguna na sa imuha mismo nga nakasala. Kan David, David, grabe. Una, gikuhaan sa anak, katong anak nila ni Bathsheba. Grabing hangyo niya sa Ginoo ato. Grabing fast niya ng mga tao. Pagkapatay sa anak, sa bata ba, sa nana, yung pas ni ni Ron. Kaya katong buhi, katong bata gani, grabe ganing subuan sa hari. Kung saan lang ka, kung ato pabaloon. Wala yun nila gipabalo. So, si David, kaya nakahiring man, wala maglain ng ilahan mga lihok. Dahil si David, napatay ng bata, no? Sa unahan na sa mga verses, nana sila nga, kanang senyorari, napatay na. So nibakod si David, nag-ilis, naligo, nikaon. Natinga sila ng ano, imbis na matay na, okay na naman siya. Di ba kaya bali, biya na, mitras buhi pa. Di ba, di ito mapakita subo, dapat at yung dasigon, yan ikamatay, di naman yung kamuhilak. Siya, buhi pa, nagilak-hilak, pero yung kamatay, okay na. So natinga sila, nga naman, nga naman. Yun siya, kung sa may ako mabuhat, patay naman siya. Mabalik pa ba rin ako ang kinabuhi sa bata? Pero, mabot ang panahon nga, makiguban na po sa iyaha. Anak si David. So una, gipatyan siya anak. Then unsay nahitabo sa sunod? Kabalo mo siya nahitabo sa sunod. Di ba? Ang anak ni David, nga dalaga, girape. Isay ganahan anak, ma-rape ang imuhang anak. Ang pinakasakit, kaya ang nag-rape, iyar kong anak. Samot na nga di ka ganahan. Wa kay mapakasuhan. Kaya imo raman na anak tanan. Di mo ma-implement ang justice. Nga naman, wala na nimo gi-implement sa imong panahon. So, mo na consequences. O, tungod ana, ang isa ka igsoon naglagot, ang igsoon ni Tamar nga si Absalom, naglagot siya kang Amnon kay nganong gi-rape niya si Tamar, nga igsoon ganon tanan niya. Ang hitabo iyang ipatay si Amnon. So si David napatyan og anak, ang nagpatay, anak. Gi-rape yang anak, ang nag-rape, iharap ng anak. Gipatay ang anak, ang nagpatay, iharap sa anak. Ang espada, dili mo biya sa imuhang balay. Di na matabok sa silingan, da na sa inyo magpabilin, tuyok-tuyok. Ngayon sa pag-iunahan, napatay na yung anak. So hari, gapon siya. Gitraidor na po siya sa iyang anak. So nakalaya siya. Dili na siya hari. Nakalaya siya. Gitraidor siya ni Absalom. Then, tungod anak, nakikaway na po ang ihang mga soldier para ma-recover nila, makabalik nila ang kingdom. Kung ingon si David, nga ayaw patya si Absalom. Kaya, gutong anak.
O gipatay na pud iyang anak. Ang nagpatay iharap ang general, which is iyang uyuan. Sulod rin hapon sa balay. Tingnan na ang consequences ni David. Sa ilaha pa na. Papailabot sa kingdom. Nga grabe nga gira dito, gira dire. Di ba? Ang say rason sa Ginoo nganong wala sa gipatukod sa temple. Ingon ang Ginoo tungod kay grabe dugo sa imong kamot. Kinsang dugo ang pinakabugat dito dugo ni Uriah. Fighter man si David, dili to bugat kay tong dugo ni Goliath, daghan mo tong dugo. Dili to mo'y bugat, dili to mo'y rason nga dili sa patukuron o temple sa Ginoo. Ang pinakarason sa akong nakita ba, kaya ang Ginoo suko kayo sa iyang gihimo kang Uriah. Dili ka mutukod kay grabe dugo ang imong kamot. Sa mga taong buotan. Sa ligando to ni David, apil to siya sa 33. Kung natay sa 44, na 33 si David sa una. Mga tao na, nga rabi ka isok. Nga musugot nyo na sila, mo kalaban, bisan pag duha na sila. Bisan pag siya na lang isa. Yung anak sila kaluyang ni David. Pero apil si Uriah na, which siya harang gitraidor. So dili yun, wala gikuha sa Ginoo ang consequences. Ingon si Quandreo, si Nathan, nga the Lord also hath put away thy sin. Ikuha na sa Ginoo ang mga kasipanan, pero ang consequences ana, wala. So muna'y behind the sin, muna'y luyo sa sala. Una, ang consequences sa ato mismo. Ikaduha, for the generation to come. Exodus chapter 20 verse 5. Kung naghimo ta mga kasalanan, ang mga nagsunod na to, kung dili sila magtarong sa Ginoo, madamay gina sila. Exodus 20 verse 5. Yung ng Bible draa. Exodus chapter 20. Okay. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. For I, the Lord, thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers unto the children, unto the third and fourth generation of them that hate me. So, ano sana masulbad? Kung ang imuhang mga kaanakan wala sa pagpangalagad sa Ginoo, maabot pa yun na ng mga consequences to the third and fourth generation. Mabasa na po na po na sa Numbers chapter 14 verse 18. Na ang Diyos, mubisita yun sa mga saipanan sa amahan ngadto sa third and fourth generation. Grabe. Si Solomon, dili kayo gubot ang iyang balay tungod kay nagtarong man sa Ginoo. Pero gubot ang iyang kaminyoon. Wala sa kaagi nga gitraidor, na traidoran, wala siya kaagi anak. Wala siya kaagi mga gira sa palibot, wala na siya kaagi anak. Pero gubot gihapon iyang balay. Gubot iyang kaminyoon. Ingon na po daw, Exodus, Numbers chapter 14 verse 18. The same, na ingon ang Ginoo, nga iyaha daw ng bisitaon. The Lord is long suffering and of great mercy, forgiving the iniquity and transgression. Yes, ang Diyos. Rabi gyud ang iyang kaluoy. Mupasaylo sa mga sala o sa atong mga kasipanan. Pero yun sa visiting the iniquity of the father unto the children unto the third generation. Ingani, behind the sin. Kung masipyat mga ginikanan, masipyat sila ang desisyon na biyaan ng ilang mga paris. Diba? Yes, siguro mo suffer ka o nakoy uban nga wala tungod kay nakakita naman sila bago. Pero deserve ba sa mga bata ba to the next generation nga mawadaan sila pag-atiman sa ginikanan? Deserve ba na nila? Or nadamay lang sila sa consequences sa atong mga gipangbuhat? Unsa ka? Deserve ba sa usa ka bata nga wala siya mama, wala siya papa nga maatiman sa iya? Or naaman si papa, wala mama nga, wala dili niya ma-feel ang gugma sa mama ba? Kung unsa gyud, dili niya mabati. Samot na itong mga gibiyaan, kinsa man ang sala. Dili man tingali na sala sa bata, kaya dili man ang iyang desisyon, pero nadamay siya. So kung anong bata, dili na siya magtarong sa paglalagad sa Ginoo, maura gyud gihapon, maapil gihapon na siya sa tunglo.
ato ra yung yabi da no, kana ra yung mupadayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Sakit na gyud na. Kay nakaagi gud ko na. Agian ko gyud na. Dili gyud lami pamalandungo ng mga pulunga. Ana mo ingon ba nga ang ako adtong pinakasakitan daw na kanang gibato. Saan nang tawa na ay? Stephen. Kanang nangawat siya ba? Si Akan. Si Akan. Tungod siya ang pagpangawat, nadamay ang mga Israelites niya. Ayaw kalimot, 36 ka mga tao itong namatay. Ato na higayon. Napildi sila tungod sa iyang pagpangawat. Maunay, mo balik-balik yung sa una-una nga makaanak balod, basig makadamay kung ano mga tao ni Mudri ba tungod sa akong gihimo. So, unta na Lord, mabot rin ang panahon yung makorek rin yung akong kahimtang. Wala jud ko ni palayo sa Ginoo eh. Salamat ra ko na. Grasyahan ako sa Ginoo nga. Nakaya pud na ko tanan kaon tong mga pulunga. Bisan tod sakit siya, pero wala jud na ako gibutan sa una-una nga di na ako mosimbahay kay moram gyapon walihan naman ta. Bisan tod sakit ni man sa matandok. So, maabot rin ang panahon nga maayo ram yun na siya kung mapabilin na kita na sa Ginoo. Ang ako ram point diri ba nga yes, kuhaon sa Ginoo nga to. Mapasaylo na ato mga sala pero wala niya gikuha ang consequences ana. Usay dili man buta maghuna-una sa consequences ba nga behind the scene luyo sa atong mga sala na aday generation to come nga madamay sa ato mga gipanghimo. Daghan kayo mo testify or muhataw testimonyo ba ng mga bata nga kanang gusto sila nga ma-feel ang gugma sa ilahang mama, pagkatiman sa ilahang mama, pero tungod sa ginikanan nga nasipyat sa desisyon nga nipili nga magulag na lang madamay ang mga bata, di ba? Ug mo para sa kwa makana jud ko dili gud na deserve nila. Unsa day ilahang nahimo? Nga angayan sila biyaan ng mama. Angayan sila biyaan papa, unsa day ilahang nahimo sa mga bata ba? Ug mao na to the fourth and third generation nga madamay. May lang ang tanak ang mga bata magtarong sila. Mga lagad sila sa Ginoo. Kaya mahawaas sila na natunglo sa hamna na mabasa Deuteronomy chapter 11 din na 27 to 28 nga a blessing if you obey the Lord, a blessing if you obey the commandments of the Lord that I commanded you this day, and a curse if you will not obey. So kana tunglo man siya no kung saan daw na aron mawala or mahawaas ta na kung mupabilin ka, kung muobey ka sa pulong sa Ginoo. Ato na lang gisgutan ka ganiha ang obedience. Maura yun ay susi nga mahawas sa anang consequences nga nahimo sa atong mga ginikanan. Siguro, dili man ko makarelate tingali kung unsa gibati ng mga broken family, pero naati sa ato abang ay nga na ang kahimtang no? Kung ikaw nga bata, unsa man imuha, unsa may imuhang bation, sure jud ko nga dili ka malipay nga maghandom jud ka sa gugma sa imong mama or sa imong papa, mas nindot jud tong intact mo, pamilya ng kauban, di ba? Nga na ba? Wala ko nagkuhan ha, igo na jud ko nagwali. So, nga na jud ka, nga na kalisod mahimong nitan. No, mabadlong, nga na. So, dili jud ta ninyo kalaban, igo na jud ko nagwali. So, nga na siya, na mahawas rin yung tana kung padayon na yun sa pagpangalagan sa Ginoo. Amen? Kung kaya, kung depende na mo, kung imo bang kayahon mga pulong sa Ginoo. Pero sure good ko nga mura na yun na siya tambal, na pait, pero mabot ang panahon nga maulian na ka, tamis na gid gyapon na siya pamalandungon. Nagsugod pod ko na bili ba yung asawa? Nagipon-ipon na sad mi. Oh yes, sakit yun tinuod na mabadlong nga itong mga sayop na binuhatan. Pero ako ginagyagwanta sa una. Wala yun ko naguna-una nga musukol pastor. Ana, mabutang ko sa musantok ko sa una-una. Kalami na dili masimbay, marang gyapon kita ra ikon. Pero wala biya ka giigo. Ibadlong biya ka sa Ginoo. Kay palangga dito sa Ginoo. Kung naagian ka sa mensahe, pasabot ana nga Ginoo nagtagad sa imo ha. Amen. Magtagad pa, kung wala pa nagtagad ang Ginoo kan David sa iyang gimo, dili lang tanaw padalag nitan dito ha. Ipasagdan no tanan ko sa Ginoo, pero kay una dili mo gusto ang Ginoo maglunan ka sa kasalanan.
Nya ayaw kalimot niya sa atong mga sayop nga nahimo na dunay consequences. So dapat amping yun ta kay nganoan to the third and fourth generation ang masuffer niya. Practical na pagka-istorya relate yun ta na. Amen. Oh, so ang tanak dili mo lain tanaw sa kwa matukuduko lang yung kwa ni ron. Dili na ko na ko tanaw. Last number 3. Okay, amen. Sige. Kung balata ni ron, it give it number 3, it give it occasion to the enemy. Di ba? Ingon si Nathan sa unahan. Oh, tungod ana imong gihimo. Howbeit because by this deed thou was given great occasion to the enemy of the Lord to blaspheme. O, tungod sa mga gihimo, tungod sa sala bitaw, mahatag na siya okasyon sa ato mga kalaban sa pagbugal-bugal sa atong ag. Sa atong agyot muna. Unya, tungod kay part man ta sa family, sa Ginoo, so okasyon na pud na nga bugal-bugalan ng ato ang church, din ang ato ang Dios. Ngayon din mo na baptist. Sumangin na lang sulwining, pero lahit tuyo anak. Kita ko na ng pawalando mo na eh. Sumangin na lang sulwining, pero yung asawa may tuyo anak. Lisod. So, muna, mahatag yung kahigayunan. Hatag yung natagakahigayunan na bugal-bugalan ang pangalan nato. Kung dili ta magbantay. Ug mao nay luyo sa sala. Wala nang kakabantay, mo nay behind the scene. Na mayor mong atubang pero nig wala na kadiha. Ibugal-bugalan na ikaw ray gilibak. Ingon ang Titus verse 2. Titus chapter 2 verse 7 and 8. Ingon ang Bible ra, Titus chapter 2 verse 7 and 8. Ingon siya dra, in all things showing thyself a pattern of good works. In doctrine, showing uncorruptness, gravity, sincerity. Verse 8. Sound speech that cannot be condemned. That he that is of the contrary part may be ashamed, having no evil thing to say of you. Dapat makinapuhit ng tarong para daw ang nasa ato ang kontra na to ba? Kung green ka, ang katong nasa pula, kung pula ka, katong nasa green, wala sila ikasulti nga dautan sa imo. Kaya nga naman, nagkinabuhi daw ka ng mga butanga. Imuhang sinultian, imuhang kinabantayan, na dili mahimong offensive. Amen? Kaya kung dili, tagaan na itong okasyon ang mga nagpalibot sa ato, bugal-bugalan nila. Ayaw kalimot. Sa ibabaw na nga verse, 1 to 5. Titus chapter 2, ibabaw na. Ingon sa drao, ato nang ganidon babasa. Verse 1, chapter 2. Titus 2:1. But speak thou the things which become sound doctrine. Verse 2. Ingon sa drao, that the aged man be sober, grave, temperate, sound in faith, in charity, in patience. So, kinsay gi-address ana? Kato daw mga tigulang. Sabot mga men. The aged women, likewise. Kato mga ladies. That they be in behavior as becometh holiness, not false accusers, not given to much wine, teachers of good things. Unahan. That they may teach the young women to be sober, to love their husbands, to love their children. Verse 5. To be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands, that the word of God be not blasphemed. Aron ang pulong sa Ginoo dili mahimong mabugal-bugalan. So kinsa man ang responsibilidad ta una ginikanan. So kung dili na mao ang dagan sa ato ang mga anak, na sa mo kung magpakanitan ka or unsa ka. Sabay na lang ka, ba't siba? Hari mong report na nag-ingon. So, sabay naman ta sa flow. So, depende na. Pero kung imo sakton ka na na verse, ang i-addressa no, katong mga tigulang, para matudluan na to ang mga batanon. Dako yun kaayo, counterpart, ang parents. Kung unsay mahitabo sa atong mga bata. So, dapat yun. Tudluan ko na to sila sa kung unsay insakto. Masuko sila sa ato or dili. Sa kayo mo na insakto.
Amen. Para daw ang pulong sa Ginoo dili mahimong bugal-bugalan. Oh. Tingnan naman, ingon ang 1 Corinthians chapter 12 verse 12. Isarata kalawas. So, kung napakasala, for us, the body is one and hath many members, and all the members of the one body, being many, are one body. So also is Christ. Ingon ang verse 26, laktaw ta. Verse 26 sa 1 Corinthians chapter 12. Ayun sa dra. And whether one member suffer, all the members suffer with it. Or one member be honored, all the members rejoice with it. Nasabtan na ninyo? Na kung mabugal-bugalan kaya ang isa, madamay na tanan. Di ba? Maingon din na sila muna baptist. Yung sa'yo madamay na. Yung sa'yo nadamay na. Si Bagat, ang El Rio, tanan. Basta baptist. Basta baptist, di ba? Pero kinsay naghimo, nakatunay na rin na. Isa lang ka body. Yung isa lang ka member. So, yung anak siya. So, tinabangay ta. Kaya kabalo mo yung tanong, masipiyat yung tali. Ang Ginoo, gracious kayo, nga nitabon sa itong mga kasaypanan para dili na mabutyan. So, ikaw, nakabalo ka, pwede yun na nimo badlungon. Kung ikaw yun mismo na una nga katungod na mabadlong. So, tiyan na nimo sila, o yun sa manggaling. Kung ikaw yun mismo na pakasala, sa may muhang tuba, narana sa tuwa. Ayaw kalimot nga, maayo kayo ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Ingon ang tanan Psalms chapter 141, 4-5. Psalms chapter 141, verse 4 and verse 5. Ingon sa dra, incline not my heart to any evil things, to practice wicked work with men that work iniquity, and let me not eat of their dainties. Ingon ang verse 5. Let the righteous smite me, it shall be a kindness, and let him reprove me, it shall be an excellent oil. Muna ingon ni David, natuguti ang mga tarong Lord, nga masama lang muslit, nga muhampak sa kuha, nga naman, it shall be an excellent. Isa na sa kanang uno, let the righteous smite me, it shall be a kindness. Anong wala ni sukol si David kang Nathan? Tungod i-count na niya as a righteous man. So kung giingnan siya nga daw or naman kung gibadlong siya unsa daw, it shall be a kindness. Dili ni pagpakaulaw para sa kuha. Kung dili napakita lang siya nga maayo siya sa kuha, nagtagad siya sa kuha. Nahigugma dahil sa kuha. Mao nang wala jud sukol si David. So kung giwadlong ka pastor, dili na kasabot nga gipakaulawan ka, gikasab-an ka, napakita lang siya kindness sa imuha. So dili day ta angay nga masuko kung walihan ta. Dili day ta angay maglagot sa mga tao nga nagsulti sa tuwa. Ingon si mo na ingon ing anak kanindot ang kasing-kasing ni David, mao nang wa gyud siya patya sa Ginoo. Kaya bisa nakasala siya, kabalo siya maangkon nga nakasala siya, o wala niya gikalaban ang mga tao nga nasulti sa iya dilin sakto, tuguti nga inyo ako hampakon kung tarong lang ka. Let the righteous smite me, it shall be a kindness, and let him reprove me. Tuguti nga badlungon ko niya, it shall be an excellent oil. Amen? Kung sakit na siya, dili na sa sakit. Sakit na siya paminawon. Pero ang kuana na ba, ang ugat anang tanan, nahigugma gyud ang Ginoo sa ato ba. Mo nang dili siya gusto nga maglunang ta sa kasalanan. Mo nang wala niya gikuha niya ang bayad sa ato ang mga sala. Nakalimot ko butang sa verse nga nag-ingon nga wala niya balusi ang angay sa ato ang mga kasalanan. Kung wala ta niya bugti ang angay sa ato ang mga sala. Naagya pa na sa Psalms. Yes, tinuod jud kay na wala jud ta balusi sa Ginoo sa angay sa atong mga binuhatan. Kay kung gibalusan ta sa angay sa Ginoo sa atong mga binuhatan, wala na kita karon. Kung ang bayad sa sala tinuod pa jud kaayo ba tinud-on nga kamatayon, wala na ta karon.
Pero naingon man ang Ginoo nga ako na nang iwala. Dili na ka mamatay. Salamat ra ta nga wala tabugti ug angay nga balos sa atong mga gipanghimo. Kaya kung ang atong mga gipanghimo mo na gibasihan sa Ginoo nga ibalos ato kinsa kay angayan nato i-bless. Kinsa kay angayan nato buhion. Oh. Sa una pa lang, ang panahon pa lang sa una ba? Wala na to, patay na to tanan, di ba? Mag-offer sila kung makasala sila. Ang i-offer nila kay bulok. Kinsa may bright para dili ma-offer. Mga bulok, ihawon na una. Wala sila kasabot. Gamay rin na natawa. Okay, dili man ta bright, bulok man ta. So, maihaw ta, i-offer ta. Bitaw, ang punto draa. Ang Diyos, kung sultian na ito, kung marang sakit para sa ato anya ang sulti sa imo alagad sa Ginoo, dili na para daoton ka. Amen? So, tana, nasabtan ta ng mga butang nga behind the scene, dili gyud maayo. Ngayon sa sala, dili gyud gusto ang Ginoo nga magpabilin ta diha. Nya hinumduman na to nga gikuha sa Ginoo ang wages ana pero ang consequences nagpabilin. And aside na ng tanan, maghatag ay ng okasyon nga bugal-bugalan ta ang bulhaton sa Ginoo ug ang iyang pangalan mismo. O mo na realidad sa sala. So tana nanaputay nakuha ng mga patulunan karon. Pero kung naa ka karon nga wala gyud tinud-anay, wala ka naluwas, mas grabe gyud na. Kay inferno gyud ang padulungan sa tao nga wala nakaangkon sa kaluwasan nga hatag sa Ginoo. Pero kalimot na kaluwasan nga hatag na siya. Lahi ang reward, lahi po ang gift. Ang reward o ang gift, pareha na sila ihatag. Pareha na sila dili pabayaran. Pero ang dako nga kalainan sa pag-angkon. Kaya ang reward, maangkon na nimo kung naa kay pinaka the best nga himuon para makaangkon ka sa reward. Pero ang gift, sa imuha lang desisyon alone nga pagdawat, imo na dayon na siyang maangkunan. Ang kaluwasan ni nana, ihatag sa Ginoo ingon nga gasa na maangkunan daw nimo sa pagpinagi sa mga pagtuo ingon ang Ephesians 2:8. Na kung mutuo ka, imo sa dawaton, makaangkon ka sa kaluwasan nga hatag sa Ginoo. So kung wala pa kahimuan na, dapat imo nang himuon karon kay. Nga naman, makasasala ta atubangan sa Ginoo. Ang bahin sa sala kamatayon, pwede na literal nga mamatay, pwede pud na kamatayon nga naghisgot sa impierno nga mao ang ikaduha nga kamatayon. At tungod sa imong sala, dito ka kadulong. Saron ka dili madto dito napakamatay si Jesus Christ. Kabayaran o kapasayloan sa atong mga sala. Ingon ang choir, that's what blood was for. Mao na rason nga nung nagpaula sa siyang dugo. Kaya dili sa gusto nga mato kag impierno. So kung wala ka, nakakaroon nga wala ka naluwas, karon na higayon nga dawaton nimo si Jesus Christ nga manuluwas sa mga kalag. Ang gihayon tanan sa pagpanindog, magpray ta. Sabi balan lay ko ng mga